tao kapag bago mamatay, wala pong inaaksayaring oras. Yung last will po na tinatawag, bawat segundo, bawat oras po, bago po siya mamatay, sasabihin niya po yung nilalaman ng puso niya. Ipaparating niya sa mga mahal niya sa buhay kung ano yung will niya, kung ano yung mahalagang bagay na gusto niya iparating dun sa mga maiiwan po niya. Ganon din ang Panginoong Hesus. Wala po siyang inaksayang oras at panahon nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo at ipinarating niya sa mga tao hanggang sa oras na ito ang nilalaman ng kanyang puso bago po siya malagutan ng hininga sa krus. Number 1, forgive them. Father, forgive them for they don't know what they are doing. The word na forgive, ipinaparating na sa atin ng Panginoong Hesus na tayo po ay magpatawad. Kung sino pa po yung hindi nakakapagpatawad hanggang sa oras na ito, isa ang panawagan ng Panginoong Hesus. Magpatawad na po tayo. Ng Panginoong Hesus, nakapaligid po siya nung siya ay nakapako sa krus sa mga taong makasalanan. At sinabi niya, ang laman ng puso niya ay magpatawad. Gustong patawarin yung mga gumawa sa kanya noon. Ganon din po hanggang sa oras na ito, pinaparating ng Panginoong Hesus sa atin na tayo po ay magpatawad. Gaano man kasakit, gaano man katindi yung damage, gaano man kabigat po yung nagawang kasalanan ng isang tao sa atin, isa ang panawagan ng Panginoong Hesus, tayo po ay magpatawad. Kung hindi po natin kayang magpatawad mga kapatid, lagi po nating tingnan si Hesus na kaya niyang magpatawad kahit siya po ay pinapahirapan. Hindi lang po forgive them yung sinasabi niya doon sa mga nakikita niya sa ilalim. Kahit po yung kasama niya, lagi nating titingnan ng Panginoong Hesus. Panahon na hindi natin kayang patawarin yung taong gumawa sa atin ng masama. Hindi natin mamamaliitin yung mga nangyari sa atin, sa mga buhay po natin, mga naranasan nating sakit na ginawa ng tao sa atin. Pero isa yung sinisigaw ng puso ng Panginoong Hesus bago po siya malagutan ng hininga. Father, forgive them. Forgive. Yung salitang forgive, napakabigat. Pero pagka na-release po natin yan, magiging kagaanan sa atin. Kasi si Jesus mismo nagpatawad at tutulungan tayo mismo ng Panginoong Hesus magpatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin. Number 2, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Dalawang makasalanang tao ang pinako kasabay ng Panginoong Hesus. Sila po yung mga makasalanan. Sila po talaga yung karapat-dapat na mapako sa krus. Yung isa nasa kanan, yung isa nasa kaliwa. At yung isa nilibak ang Panginoong Hesus, nilait. Yung isa naman po tinanggap ang Panginoong Hesus. Kumakatawan po ito sa dalawang uri ng tao na nabubuhay sa mundong ito. Yung isa tatanggapin ng Panginoong Hesus, yung isa naman lilibakin po siya. Pero isa po yung sabi ng Panginoon sa bawat tatanggap sa Kanya, makakasama niya ito sa paraiso. I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Number 3, dear woman, here is your son and here is your mother. Pinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang responsibilidad kay John the Beloved para alagaan ng kanyang magulang sapagkat alam niyang mamamatay na nga po siya at malalagutan na siya ng hininga. He completely honor his parents hanggang sa huli po niyang hininga. Na yung puso ng Panginoong Hesus ipinaparating niya sa atin na kailangan nating i-honor, i-respect ang ating mga magulang. Kasi si Jesus, nirespect niya ang kanyang magulang. Number 4, Eli, Eli, lema sabachthani. Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Hindi lang sa fulfillment ng prophecy, kaya nasabi ng Panginoong Hesus ang mga katagang ito bago siya mamatay, kundi ito talaga yung naramdaman niya, ito yung naranasan niya. At sa pagkakataong yon, first time niyang hindi narinig ang Diyos Ama at ang sabi niya, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Bago po tayo malagutan ng hininga, may mga pagkakataon sa atin na hinahanap natin yung ating magulang at nahanap ng Panginoong Hesus ang Diyos Ama, ang tinig niya at ang sinabi niya, hindi ko naririnig yung tinig ng Ama sapagkat daladala niya yung kasalanan natin. Nakahirap po mga kapatid na yung lagi mong kausap, lagi mong sinasabihan ng mga nangyayari sa buhay mo ay hindi mo marinig kahit sa huling hininga mo. Pinaparating ng kanyang puso kung bakit niya sinisigaw ito. Hindi siya nagkasala, pero ang dala niya ay kasalanan natin. At ang kasalanan ay hadlang para marinig natin ang salita ng Panginoon. Ginawa niya ito kasi sobra ang pagmamahal niya sa sanlibutan. The plan of redemption. Number 5, I am thirsty. Sa ibang salin, I am thirst. Nagpapakita rin po ito na si Jesus ay nauuhaw that time. Kasi ang huling kain at huling inom niya nung siya po ay nasa Last Supper. Sa tindi po ng lakad at ginawa din ng Panginoong Hesus, sa hirap po niya na pinapasan yung krus bago po siya ipako at
at yung mga latay na nangyari po sa kanya at maraming tumulong sa kanya sapagkat hirap siya, wala pong tubig sa kanyang katawan, siya po ay nauhaw. Pagpapakita rin ito na si Jesus ang bukal ng buhay. Sinasabi niya po, Jesus is the source of the living water. Sino mang lumapit sa Panginoong Jesus ay hindi na muling mauuhaw. Pang-anim, it is finished. Ang ibig sabihin ng it is finished sa Greek word is tetelestai. Paid in full. Nabayaran na. Tapos na. Kahit yung mga pag-aalay at paghahandog nung unang panahon ng mga hayop. Yung pagtigis ng dugo, natapos na po yun. Because Jesus paid in full. Si Jesus Christ na po yung ultimate sacrifice. Siya na po yung nagbayad ng kasalanan. Pinaparating sa atin ito, it is finished. Paid in full. Ang kasalanan ay bayad na. Number 7, Father, into your hands I commit my spirit. Ito po yung huli at pangpitong sinabi ng Panginoong Hesus bago po siya malagutan. At ang 7 po is very symbolical. Meron pong halaga ito sa Biblia. Perfection, completion, healing, and fulfillment of promises. Jesus willingly gave His life hanggang sa huling hininga. Naging submissive ang Panginoong Hesus sa harapan ng Diyos Ama. And He commit His Spirit. Para sa akin pagwawakas kapatid, the Son of Man came to give His life as a ransom for many. Kung paano ang anak ng tao ay naparito upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at maranasan mo ang kanyang kapangyarihan habang naglilingkod sa kanya. Pikit mo ang iyong mata at sabihin mo ang ganitong panalangin. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng nagawa kong mali at kasalanan simula nung ako ay nagkaisip. Patawad po, Panginoon, sa mga nagawa kong kasalanan na lihim o hayag sa harapan ng tao ay walang nalilingid po sa inyo. Natanggap ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Patuloy niyo po akong pagharian, Panginoon, sa aking buhay. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lalo po akong lumalim. Ganoon na din na pagsama ng inyong banal na Espiritu. Patuloy ko malakaran ng kalooban ninyo. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit na bayan. Salamat po dahil dumating sa akin ang inyong salita, ang inyong mga pangako at ang kaligtasan. Salamat po, patuloy kayong maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.